Di na tayo ay magpuri sa Diyos na buo natin. Kunin gitara at ito'y tugtugin, awitan siya ng himig. Lapitan siya't dakilain, atin siyang sambahin. Ang buon dumalaw sa atin upang tayo'y tubusin, upang tayo'y tubusin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ialay natin ang misang ito sa karangalan ng ating Diyos. Pasalamatan natin siya, lalong-lalo na sa pamamagitan ng ating mabuting buhay bilang Kristiyano. At upang tayo maging marapat, halina't magsisimula sa ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Iyuko natin ang ating ulo, ibulong sa Panginoon ang ating intensyon, kasama ng intensyon ng mga kasama nating nagsisimba ngayon, ang intensyon para sa kagalingan ng mga may sakit, para sa mga nag-aalaga sa kanila, para sa mga minamahal nating kababayan sa ibang lugar na nagtatrabaho para sa kanilang pamilya. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami naway magkaroon ng pitagan at pagmamahal para aming magawang sambahin ang iyong ngalan, sapagkat sa mga pinatatatag sa iyong pag-ibig, ikaw ay walang pinababayaang masadlak sa ligalig. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa ikawlang aklat ng mga hari. Si Joaquin ay 18 taon nang maghari sa Jerusalem at ito'y tumagal ng 3 buwan. Ang kanyang ina ay si Nahustan na anak ni Elnatan ng Jerusalem. Si Joaquin ay hindi naging kalugulugod sa Panginoon pagkat tinularan niya ang kasamaan ng kanyang ama. Nang panahong yaon, ang Jerusalem ay kinubkob ng mga kawal ni Haring Nabucodonosor. Samantalang ang mga kawal ng Babylonia ay nakapaligid sa lungsod. Dumating ang Haring Nabucodonosor. Nang magkagayon, sumuko sa kanya si Haring Joaquin, pati ang ina nito, mga katulong, mga pinuno, at lahat ng tauhan sa palasyo.
Binihag sila ni Nabucodonosor noong 8 taon ng kanyang paghahari. Sinamsampan niyang lahat ang kayamanan ng palasyo at sa templo. At tulad ng pinagpauna ng Panginoon, ipinasira niya ang mga kagamitang ginto na ipinagawa ni Solomon sa templo. Tinangay niya ang lahat ng taga-Jerusalem, ang mga pinuno, ang mga kawal, mga dalubhasa at mga panday. Lahat-lahat ay umabot sa 10,000. Wala silang itinira, liban sa pinakamahihirap. Tinangay nga niya ito sa Babylonia si Joaquin, ang ina nito, ang mga asawa, ang mga pinuno, at lahat ng pangunahing mamamayan sa Jerusalem. Tinangay rin niya ang mga 7,000 kawal at ang 1,000 dalubhasa at mga panday na pawang matitipuno at angkop maging mandirigma. Sinatanyas ang ipinalit ni Nabucodonosor kay Joaquin bilang hari ng Huda at pinalitan niya na Sedekias ang pangalan nito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dahil sa ngalan mo poon, iligtas mo kami ngayon. Dahil sa ngalan mo poon, iligtas mo kami ngayon. Panginoong Diyos, pinasok ng hintil ang lupang pangako. Hayot iyot masdan, winasak ang lungsod, ang banal mong templo ay nilapastangan. Ang mga katawan ng mga lingkod mo'y ginawang pagkain ng mga ibon, ang kanilang laman sa mga halimaw ay ipinalamon. Dahil sa ngalan mo poon, iligtas mo kami ngayon. Dugo ng bayan mo'y ibinubo nila sa buong palibot nitong Jerusalem. Ani mo'y tubig, sa dami ng patay ay walang naglilibing. Ang kalapit pansay dooy nakasaksi, hindi mapigilan yaong pagtatawa. Lahat ng palibot ay humahalakhak sa gayong nakita. Iyan iyong galit sa amin o poon, hanggang kailan kaya matatapos? Di na nga ba titigil ang pagkagalit mong sa amin tutupok? Dahil sa ngalan mo poon, iligtas mo kami ngayon. Huwag mong parusahan kaming mga anak sa pagkakasala aming magulang. Ikaw ay mahabag sa mga lingkod mong pag-asay pumanaw. Dahil sa ngalan mo poon, iligtas mo kami ngayon. Mahabag ka sana, kami ay tulungan, Panginoon Diyos na tagapagligtas. Dahil sa ngalan mo kami nagkasala, patawarin kaming ganap, at ang pagpupuri sa iyo ng madlay hindi maglilikat. Dahil sa ngalan mo poon, iligtas mo kami ngayon. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumayin ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita po ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang ang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. Pagdating ng huling araw, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, nangaral po kami at nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga kababalaghan sa iyong pangalan. At sasabihin ko sa kanila, kailan may hindi ko kayo nakilala, lumayo kayo sa akin, mga mapaggawa ng masama." At ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay matutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon, ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo sa ibabaw ng bato. Ang bawat nakikinig ng aking mga salita at hindi nagsasagawa nito ay matutulad
sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay. Bumagsak ang bahay na iyon at lubusang nawasak. Nang masabi na ni Jesus sa mga pananalitang ito, ang mga tao'y namangha sapagkat nagturo siya na parang isang may kapangyarihan at hindi katulad ng mga eskriba. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome sa Our Lady of Lasalet, Quasay Parish, kung saan ayos lang umiyak. Sasamahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Madalas, kapag nakaka-encounter tayo ng mga problema sa buhay na ating pinoproblemang talaga, ang ating ipinapayo sa ibang tao, maging sa ating sarili mismo ay ganito: hindi hahayaan ng Diyos ang problemang yan kung hindi mo kaya. Di po ba? Madalas ganyan. Hindi iaalaw, hindi hahayaan ng Diyos ang problemang yan kung alam niya na hindi mo makakaya. Tama po yan. Personally, naniniwala po ako dyan. Pero hindi kaya, pwede rin natin sabihin minsan sa iba o sa atin na nakaka-encounter ng matinding problema. Ang mga salitang kabaligtaran tulad ng kaya hinayaan ng Diyos ang problemang yan na maranasan mo dahil alam niya na hindi mo kaya. O nabigla ka, no? Inawin po natin ito. To tell you honestly, itong isa sa mga pinapayo ko sa mga taong maging sa sarili ko minsan na nakararanas ng matinding problema. Particularly kapag ang reaksyon ng tao sa problema, nawawala ng pag-asa, nagagalit sa Diyos, nakagagawa ng masama sa iba, pati sa sarili niya. Yun ang sinasabi ko. Kaya hinayaan ng Diyos na maranasan mo yung problemang yan. Alam niyang hindi mo kaya. But of course, nilinaw ko kung bakit ko sinasabi ito. Dahil kung hindi, siyempre, mas lalo siyang mawawala ng pag-asa. Mas lalo siyang magagalit sa Diyos. Mas lalo siyang makagagawa ng masama sa sarili niya at sa iba. Paano ko ito nililinaw? Ganire. Una, sasabihin ko muna yung premise, kapatid, normal ang problema sa mundong ito. Kahit mabuting tao ka, kahit nag-iingat ka, kahit nagpapakaban, kahit wala kang inaargabyadong tao, kahit nagdarasal ka, kahit nagsisimba ka, kahit malapit ka sa Diyos. Magkakaproblema at magkakaproblema ka. Pwede ka pa rin lokohin, pwede ka pa rin argabyaduhin, pwede ka pa rin iwanan ng mahal mo, ipagpalit sa iba. Pwede pa rin yung tao mawala ng utang na loob sa'yo, pwede ka pa rin mawala ng negosyo o kaya ng trabaho. Pwede pa rin magkasakit o mamatay ang mahal mo. At lahat tayo mamamatay, di ba? So lahat tayo, whether we like it or not, makararanas ng problema sa mundong ito. Kasama ito sa pag-iral natin bilang tao. Tapos, sasabihin ko, depende na lang kung paano natin naharapin ang problemang ito. Kung mas magkakaroon ba tayo ng pag-asa o mawawalan tayo ng pag-asa. Kung mas lalapit tayo sa Diyos dahil sa problema o magagalit tayo sa Kanya. Kung mas magiging mabuting tao tayo sa kabila ng problema o dahil sa problema ay tayo magpapakasama na. Depende ang reaksyon natin. But then, yung reaksyon natin will all depend sa pundasyon na meron tayo. Yung sinasabi sa Ebanghelyo. Pag sinabing pundasyon, yung relasyon natin sa Panginoon. Ngayon, eto na, sasabihin ko na. Kung dahil sa problema, mawawalan ka ng pag-asa. Kung dahil sa problema, magagalit ka sa Diyos. Kung dahil sa problema, gagawa ka ng masama sa sarili mo at sa iba. Ibig sabihin nun, mahina, kundi man malala ang ating relasyon sa Panginoon. Ibig sabihin nun, mahina ang pundasyon ng ating buhay. Kaya, ayun na, inalaw, pinayagan, hinayaan ng Diyos na makaranas ka ng problema ngayon na alam niyang hindi mo makakayanan, pero hindi para sirain kang tuluyan, kundi upang ma-realize mo, mahina ang pundasyon mo. Wala kang relasyon sa Diyos. Upang habang maaga, remedyohan mo na dahil hindi lang yan ang problema o bagyong darating sa buhay mo habang nabubuhay ka sa mundong ito. Ayun, yun ang punto.
Inaalaw ng Panginoon ang isang problema dahil nakikita na niya. Hindi matibay ang ating relasyon sa Kanya. Nagdarasal lang tayo, nagsisimba lang tayo, pero wala tayong matibay na pananampalataya. Wala tayong matibay na relasyon sa Diyos. Kaya may inaalaw siya mga problema na alam niyang hindi natin kaya. Nang sa gayon, ma-realize natin, meron tayong dapat na ayusin. Dahil hindi lamang yan ang problemang darating sa buhay natin. Natatandaan ninyo, yung Ebanghelyo noong nakaraang linggo, yung binayo ng bagyo ang mga disipulo, sakay ng isang bangka kasama si Kristo? I do believe na hinayaan ng Panginoon yung problema ngayon, yung bagyong yun na maranasan ng kanyang mga alagad kahit kasama pa siya. Yung bagyong yun na kung hindi siya tutulong sa kanila, alam niya na hindi niya nila makakayanan. Alam niya na lulubog sila. Pero para hindi sirain sila, kundi upang mas buuin pa sila, upang ipaunawa lang niya sa kanyang mga disipulo. O nakita nyo na, kahit kayo'y nangangaral sa pangalan ko, kahit kayo'y nakapagpapalayas ng mga demonyo sa pangalan ko, kayo'y nakagagawa ng mga kababalaghan sa pangalan ko, hindi pa rin malalim ang inyong pananampalataya. Hindi pa rin matibay ang inyong relasyon sa akin. Pinagdududtahan niyo ang pagmamahal ko sa inyo. Hindi lang ang pananampalataya ko. Ayusin niyo ito. Dahil hindi lamang ito ang bagyong darating sa buhay ninyo. You see, mga kapatid, ang Panginoon lamang ang nakababasa ng laman ng ating puso. Ang Panginoon lamang ang nakakaalam kung matibay na ba talaga ang pundasyon natin sa mundong ito, ang relasyon natin sa Kanya. Kahit tayo, hindi natin makikita. Kasi po pwede tayong mabulag ng pag-isimba natin, pagdarasal natin, na makatutulong naman talaga. Pero po pwedeng hanggang doon lang Po pwedeng hanggang pag-isimba lang, hanggang pagdarasal lang, pero hindi tayo sumusunod sa mga utos niya. Sa gayon, iaalaw talaga ng Diyos na makaranas tayo ng mga problema na alam niya hindi natin kaya. Nang sa gayon, ma-realize natin, teka, bakit ako nagtatampo sa Diyos? Teka, bakit ako nawawala ng pag-asa? Teka, bakit ako nakagawa ng masama sa iba, maging sa sarili ko? Wala palang nagiging mabuting bunga sa relasyon ko sa Diyos, ang pagdarasal ko, ang pag-isip. Hindi pala ito sapat. Kailangan pala akong sumunod sa Diyos sa anumang aspeto ng buhay ko dahil ito ang magpapatatag ng pundasyon ko, ng relasyon ko kay Kristo. Ang hirap sa atin, kapag dumarating yung mga bagyo sa buhay natin, nagagalit pa tayo sa Diyos at inuutusan natin siya. Tanggalin mo tong bagyo, patahimikin mo, patigilin mo. Nang hindi natin nare-realize yung mga dapat nating baguhin at improve sa sarili natin. Wag naman sana. Kaya sa susunod mga kapatid na maka-encounter tayo ng problema, tanong natin, bakit ito inalaw ng Panginoon na maranasan natin? At pakiramdaman natin kung ano ang nagiging reaksyon natin. Nawawalan ba tayo ng pag-asa, ng pananampalataya? Nagagalit ba tayo sa Diyos? Nakagagawa ba tayo ng masama? Isipin natin. Kapag ganun kasi, ibig sabihin nun, may pinaparealize ang Diyos sa atin. Hindi pa matibay ang pundasyon natin. Therefore, sa halip na magalit sa Diyos, patulong tayo sa Kanya kung anong mga dapat nating ayusin sa buhay natin. Nang sa gayon, tumatag ang pundasyon natin kasi may mga bagyo pa na mas matitindi ang darating sa buhay natin. Ito sana ang hiling nating biyaya sa pagdiriwang na ito. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Makapangyarihan siya. ang Diyos. Walang imposible sa Kanya. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. may magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko, Alam kong sapagkat mahal niya. diringgin ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko, Alam kong diringgin
sapagkat anak niya. ang sama ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong di rin kinang Diyos ang samo ko. Diringgin ang Diyos Pikit natin ang ating mga mata, Panginoon. Tulungan mo kong maniwala na ang lahat ng mga bagay na inaalaw mong mangyari sa aking buhay ay may dahilan. Meron kang mensahe, mayroon kang gusto kong maunawaan, gusto sa akin ipaalam. Tulungan mo kung ito'y maunawaan. Tulungan mo kung huwag mangibabaw ang emosyon ko, ang lungkot ko, ang takot ko, ang galit ko. Tulungan mo ako, Panginoon, upang kahit ang mga problemang maranasan ko ay magdulot ng maganda sa buhay ko. Hindi ito makapagpalayo, kundi mas lalo pang makapagpalapit sa akin, sa iyo. Tulungan mo ko. Hallelujah! Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan natin yan. babalik sa atin. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin tapat siya sa kanyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit pa sa inaasahan mo dahil mahal ka ng Diyos. Pakatandaan mo, kung lalapit ka kay Jesus, maaaring matagal, maaaring mahirap, pero magiging maayos din ang lahat. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Everything is grace. Pakatandaan mo, lalo pat ang mga kamay ng Diyos ay gumagalaw sa buhay mo dahil ang buhay mo'y nakasuko sa Kanya. Kung lalapit kay Jesus. Ang puri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Narito ang aming alay, ang alak at tinapay, sagisag at bunga ng aming pagpapagal, handog ng bayan mong mahal. Kapuri-puri ka po naming mahal, O Diyos ng langit at sangkalupaan. Basbasan at lingapin buhay naming lahat. Tinig namin ay pakinggan. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming paghahain ng papuri sa iyong kabutihan sa amin. Sa dulot naman itong kadalisayan, kami naway makapag-alay ng iyong kinalulugdan sa pamamagitan ng Heso Kristo. Kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumayin po ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag kahit na ito'y walang anumang maitanagdag. Sa kadakilaan sa iyo ay lika. Sapagat sa pagpupuri namin ang nakikinabang, ay kami pa rin naman ay yung pinakikiharapan sa pamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit,
Nang papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santong Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukhal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan po ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin, maging katawan at dugo ng iyong anak at aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, niabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, ninawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Inibot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya inialay namin sa iyong tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian, alalahanin mo ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo na pong aming mga ipagdarasal. Saglit nating alalahanin ang ating mga minamahal na yumao. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagkingtapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ang mahal na birhan ng Lasalet, ang ina ng Diyos. San Jose ang kabiyak ng kanyang puso, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ang Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa
sa tukso at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kabayadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, sa kapahamakan, sa mga seryosong karamdaman, samantalang aming pinagnanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayin mong aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa-ayon sa iyong kalooban. Kasama ang Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan, mapapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Tinawag mo pa rin kaming lahat sa iyo, Ama, kami nagkaisa. Nagpupuri ngayon ang aming puso at kaluluwa. Dakila ka, O Panginoon. Dakila rin ang iyong pag-ibig na handog. Dakila ka pagkat sa araw na ito, tinawag mo kami upang maging anak mo. Dakila ka, O Panginoon. Dakila
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nakinabang sa katawan at dugo ng iyong anak ay sumasamo sa iyong habag upang ang aming taimtim na ginanap ay maging pagtanggap namin sa tiyak mong pagliligtas. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin ang mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa. Ikaw ang nagpapaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo ay nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni Isay huwag mapahamak, maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag nawang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Amay tuluyang matupad siya nawa. mahal na Birhen ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kami mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa mga tulong na ibinibigay po ninyo. Ito po ang dahilan kung bakit nakatutulong din po tayo sa iba. Sa kasalukuyan po, nagpapagawa po tayo ng mga chapels. Kaya salamat po sa mga tulong po ninyo ha. Malaking bagay, pag-support sa souvenir shop, pag-aalay ng alkansya, tangkilik sa Trinity sa Crown at sa pag-share ng ating mga videos, yung mga pagpopromote natin ng ating page. Maraming salamat. Maraming tulong ang naibibigay po ng mga yan. Salamat po. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayo kasama ng ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat din. Aming iniaalay ang pag-ibig na walang kapantay. O kay sarap mabuhay kung may nagmamahal, pagmamahal na tunay at laging dalisay. Ang Birhen kong umibig ay walang sintamis, pagsintang sakta linis sa iyo hanggang langit. O Birhen, Birheng mahal, sa awit at sa dasal, aming iniaalay ang pag-ibig na walang kapantay.